ng ating CCN FBI Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, mapagpala, mahabagin at maawain, ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Allah lamang. Ang Panginoon na sanlibutan, naway itampok ang ating pinakahuli-huli ang sugo, kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ho ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat na pag-ukulan na pagsamba maliban sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay hindi ipinanganak at hindi nagkaanak, walang katulad, walang kagaya at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Siya si Allah, nag-iisa. At tayo rin ay sumasaksi sa lahat ng mga sugo at propeta mula kay Adan hanggang kay huling Propeta Muhammad, sumakalaniwa ang kapayapaan at walang ninuman, wala nang ibang propeta maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang huling sugo. So alhamdulillah mga kapatid, at narito naman po ang ating programang Busis ng Islam. Ito yung pangalawang ating programa sa araw ho ng Friday. Ito ho ay araw ng Friday, August 22, 2025. So alhamdulillah, binigyan po tayo ng ating dakilang tagapaglikha ng pagkakataon upang tayo ay makapagbigay ng mensahe sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po man mga kapatid, ay samahan nyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po ang inyong lingkod, Dato Mads Pangulima. Siyempre ho ay meron po tayong kasama o ating katandim sa oras na ito upang makapagbigay ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ho yung ating tagabasa sa laman o yung salita ng Allah, ang Quran. Bigyan po muna natin ng daan ang ating kapatid na si Dato Sailila Kamsali. Okay, pakilala ka, partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa programang Busis ng Islam. Samahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Ako naman po, si Jerry Kamsali o Dato Jerry Kamsali, ang inyong lingkod.
Alhamdulillah at yan po yung ating kasama sa oras na ito mga kapatid. So kanina ho ay galing po tayo sa dyan po sa Karuhatan, Barangay Karuhatan, Valenzuela City, na kung saan ay tayo ho ay inimbitahan ng presidente ng dyan ho sa Montalban Rizal na si president nito na si Ustads Bayan. At sinama ho tayo upang ating hong makausap yung kapatid po natin sa pananampalatayang Islam. Siya po yung dating Kristiyano. 1993 ho siya yumakap sa Islam. Ang pangalan ho niya si Yusuf Dison. At sa tagal na ho niya, senior citizen na po siya, partner Jerry. Matagal na ho siya sa pananampalatayang Islam. At mantakin nyo ho yung ating pag-interview sa kanya. Dati siyang anti-Muslim sapagkat kanyang sinaliksik ang pananampalatayang Islam na nakita na yung katotohanan. Siya po ay debuto siya. Debuto siyang Katoliko, partner Jerry. At alam niyo po, partner Jerry, siya po yung American citizen. At pumupunta lang siya dito sa Pilipinas ay tumutulong po siya sa mga katulad ng ating mga kapatid na wala pong kakayahan na magsagawa ng dasalan o muski. Tinutulungan po niya yan. Oo, at yung si Ustad Bayan doon sa Montalban Rizal, yung Alpucara, yung asosasyon na Alpucara na tinulungan ho nila at yun. So alhamdulillah at marami pong natulong yung si kapatid na Yusuf Dison. Ayun, nagawa ho nila yung kanilang mosque at madrasa. So inshallah at in-invite din ho tayo ng ating kapatid na si Bayan na kung matuloy yung kanilang blessing sa kanilang madrasa o sa kanilang mosque na ginawa nila dyan sa may Alpucara sa Montalban Rizal ay ma-invite din po tayo kapatid na Jerry. So yan ho mga kapatid at ay tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Busis ng Islam. At noong nakaraang linggo na araw ng Friday, yung aming pong tinatalakay sa ating kapatid na Saylila patungkol ho sa pananampalatayang Islam. Ano po? So ngayon ho, yung ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ito yung karugtong ho ng Islam patungkol ho sa da'wa, pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. So yan po yung ating mensahe mga kapatid sa oras na ito. Sana po yung ating mga kapatid na mga hindi pa po Islam, sana po ay wag kayong magpabaya sa inyong sarili habang kayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, ay manaliksik po tayo, hanapin po natin ang katotohanan. Oo, marami nagsasabi kapatid na Jerry na ang sabi nila ay dito na ako mamatay sa aking kinagisnan. Pero alam naman niya yung kanyang kinagisnan ay hindi tama. Hindi tugma. Di ba? So dapat tayo mga kapatid ay manaliksik po tayo, hanapin natin ang katotohanan. Kasi yung aming tinalakay nung nakaraang Friday ay patungkol ho sa ano ang tinatanggap ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na religion. Kasi marami nagsasabi na ito ang religion, ito ang katotohanan. Dito kayo maliligtas. Tama po yun mga kapatid. Wala pong maliligtas. Marami nagsasabi, wala pong maliligtas na religion. Tama po yan. Pero mayroon religion na ginawa ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kundi ang pananampalatayang Islam. Ngayon po ay sinabi doon sa banal na Quran. Sapagkat tayo po mga kapatid, at marami po sa ating mga kapatid na ipinanganak sa Islam, lumaki na. Alam niyo po kapatid na Jerry, ito ho yung ating paksa ngayon ay da'wa, yung pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. Oo, marami po mga kapatid natin na nagtatanong yung hindi nananampalatayang Islam. So ano ang Islam? So hindi nila alam. So ano ang Muslim? So sino si Allah? At hindi nila alam paano ipapaliwanag mga kapatid. Kaya tayo ho, gumising na po tayo mga kapatid. Dahil ang mundong ito ay iiwanan lang natin. Sapagkat ay ang ating madadala lamang, kundi yung utos ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag sila ay nagtatalo sa pananampalataya tulad ng hindi mananampalataya sa Islam at yung mga ipinanganak sa Islam nagtatanong ayun hanggang sa wala silang maisagot at hanggang nag-away-away sila kapatid. Kapatid na Jerry. Kapatid sa Ilila. Nag-away-away sila. So kaya tayo po mga kapatid ay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, ay kailangan suriin po natin, siliksikin natin, alamin po natin para hindi po tayo mapapahiya sa mga katanungan ng ating mga kapatid na hindi pa po Islam. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad, sinabi ng Allah sa banal na Quran, na kailangan tayo po ay makipagtalo sa mga hindi mananampalataya. Ano yung pagtatalo? Kailangan ho, mayroon po tayo na basihan. May ebidensya, may proof po tayo. Alam mo kapatid na Jerry, parang sa korte, kapag hindi tama yung inyong ikinakaso, wala kang mga exhibit na mga ebidensya, ang mangyayari dyan na kapatid na Jerry, matalo ka. Madidismiss lang kaso mo. So ganun po yung inutos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayo mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, ay aralin ho natin. Aralin po natin ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makipagtalo tayo sa kanila, na iparating natin sa kanilang mensahe. Ito ay mababasa po natin sa banal na Quran, sa Suratul An-Nahl. Ito ay mababasa sa chapter 16, verse 125. Okay, at ganito po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahin mo kapatid na Jerry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayan ho, yan po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ating pong bigyan ng linaw sa ating wika para maunawaan po ng ating mga kapatid kung ano yung binasa ng ating kapatid. Yun po yun salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pinagkahingatan po ng mga kapatid natin Muslim mananampalataya sa buong mundo ang pagbabasa ng Quran. Ganito ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating wika. Sa Suratul An-Nahl, chapter 16, verse 125. Ganito ang sinabi ng Allah. Anyayahan mo, O Muhammad, ang sangkatauhan. Di ba? Sangkatauhan. Hindi lang doon sa Mindanao. Ituloy ho natin. Anyayahan mo, O Muhammad, sa landas ng inyong Panginoon, alalaumbaga sa Islam, nang may hikma, karunungan at mahusay na pamamaraan, at makatuwiran, pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan na higit na mainam. Di ho ba? Yan ho mga kapatid. Kaya tayo kapatid, kaya marami po nag-away-away na mga kapatid natin na nagmamagaling. So yun po yung kasiraan natin. Ipipilit natin na hindi natin alam kung ano yung pangontra sa mga hindi mananampalataya sa Islam.
makipagtalo ho tayo na meron tayong sapat na basihan. May ebidensya tayo sa mga kapatid natin para sila ay sasanib o yakapin nila ang pananampalatayang Islam. Kaya napapansin po natin sa buong mundo, marami na po naghahanap ng pananampalataya. Walang ibang mauwian kundi yung pananampalatayang Islam. Alam mo kapatid, nasa hilila, marami ho na yumayakap sa Islam. Mga pastor, pari, mga ministro o simpleng tao, niyakap nila ang pananampalatayang Islam dahil alam nila na kung saan sila mapupunta. Yan ho ang sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayo ho mga kapatid, ay kailangan ay magsuri po tayo kung ano po ang ating dapat paniniwalaan habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya kami ho mga kapatid, ay nangangaral kami dito sa aming makakaya ay ipinarating po namin sa inyo para maunawaan ninyo kung ano po ang Islam. Kaya kami ay sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya wa akida." Isang talata ng Quran ay kailangan iparating mo. Ito mga kapatid, na iparating po namin sa inyo. Nasa sa inyo yan kung mayroon kayong takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa inyo. Alam niyo po mga kapatid, noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dyan sa Saudi na yan, marami pong wala pang Islam noon sa panahon na yon, sapagkat binigyan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam papaano dumami ang yumayakap sa Islam. Ano ba ang ibinigay sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi marami po sa ating mga kapatid na ang kanilang maririnig pag Propeta Muhammad ay para sa mga Muslim, para lang sa Islam. Maliho yun kapatid. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nanggaling sa angkan ng ating mahal na propeta na si Ibrahim, si Abraham. Siya po yung ama ng mananampalataya. Nagkaroon po ng lahi si Amang Abraham. Dalawa ang kanyang anak na sa Ismail at si Isaac. At yung si Ismail doon lumutang si Propeta Muhammad. Si Isaac doon lumutang si Jesucristo. Di ba kapatid, malinaw? Marami naligaw na kapag si Propeta Muhammad na pinag-usapan na hindi nila paniniwalaan, papaano nakamit ng ating mahal na Propeta Muhammad yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, 4 na ibinigay ng Allah sa kanya. Anong ibinigay sa kanya? Isipin mo, sinasabi doon sa banal na Quran, iparating mo sa sangkatauhan ang mensahe ng Allah. Inutusan ng Allah ng ating mahal na Propeta Muhammad na iaral, makipagtalo siya sa mga hindi mananampalataya ang Islam. Subalit yung mga tao matitigas pa rin ang kanilang mga puso, ay kanilang ipinipilit yung kanilang maling aral na mga hindi nakapaloob doon sa utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at nakapaloob sa mga utos ng mga sugo at propeta. Alam niyo po mga kapatid bakit paano na naging kumalat ang Islam sa buong mundo? Dahil mismo ang Allah sinasabi niya sa sangkatauhan, iaral ni Propeta Muhammad ang Islam sa sangkatauhan. Kaya araw-araw, milyon-milyon nagsiyakap sa pananampalatayang Islam. Kapatid, maawa po tayo sa ating sarili. Malapit na ang ating kamatayan. Bibigyan lang tayo ng Allah ng 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, at 60 years. Ewan ko lang kung aabot tayo ng 100 years. Saka tayo magbago kapatid, pag tayo ay namatay na, wala na.
Alam mo kapatid na Jiri, na ibinigay sa ating mahal na Propeta Muhammad ng Allah upang kanyang dalitin ang mga tao na hindi nagsasampalataya sa nag-isang tagapaglikha. Una-una ibinigay sa ating mahal na Propeta Muhammad yung hikmah. Ano ba ang pagkakaalam natin sa hikmah? Number 1 na ibinigay sa Propeta Muhammad, yung karunungan. Allahu Akbar. Alam mo mga kapatid, marami po sa ating mga kapatid ay hindi ako marunong diyan. Wala akong kaalaman diyan. Bubo ako. Wag po kapatid. Ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay hindi marunong bumasa sumulat sapagkat dahil binigyan siya ng Allah ng kaalaman na 4 na kaalaman na ipinahayag sa kanya. Yung pangalawa mga kapatid, yung iman. Ano ba ang iman? Para maintindihan po ng ating mga kababayan, ang iman is pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa na ibinigay sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ilm. Ano ba yung ilm na yan? Ang ilm ay nahati po yan sa 3 mga kapatid. Yung kaalaman, Quran, Hadith, at yung lam, yung mulk, hari, yung mim, yung po yung muftar, kayamanan. Yan ang ibinigay sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung ilm na yon, yun yung ain, yung L na yun, yung lam, yung last na M, yung mim. So ating pong isalin yan sa wika natin maintindihan. Yung il, nang tawag doon kaalaman, Quran, Hadith. Tinan mo yan, nakapaloob ka agad doon kapatid. Kapatid na Jiri. Kapatid na Kamsali. Yung lam, yung mulk, hari. Paano naging hari ang ating mahal na Propeta Muhammad? Paano sinunod siya ng ating mga sangkatauhan? At mim, muftar, kayamanan. Papaano niya hinati-hati yung kayamanan? At pang-4, yung mawahid. Mawahid yung ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung arrangement. Allahu Akbar. Alam niyo po mga kapatid, bago hindi pa tayo nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tapos na po yung pangyayari sa atin sa mundong ibabaw na ito. Mag-isip po tayo kapatid. Mahirap po mamatay na wala tayong kaalaman patungkol sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Aralin po natin mabuti. Sapagkat kung hindi natin aralin yan, ay wala po tayong magagawa kapatid. Doon sa pangalawang na ibinigay sa Propeta Muhammad, yung 6 na pananampalatayang iman. Minsan, tinanong siya ng Anghel Gabriel dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkatawang tao si Anghel Gabriel. Kanyang nasalubong ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinanong ng Anghel Gabriel sa sugo ng Allah, na ang sabi niya, ano ba ang iman? Ang sagot ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganito ho mga kapatid. An waslam na. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala na kami na Islam na kami. Allahu Akbar. Paano nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dumaan sa kanya na si Anghel Gabriel pala? Tapos yung ating mga kapatid na ipinanganak na sa Islam, na hindi natin inaaral yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatanong yung kapatid natin na hindi nananampalataya sa Islam, hanggang nagtatalo, away. Kung wala po tayong kaalaman kapatid, na wala po tayong ipagtatalo doon sa ating mga nagtatanong, na wala po tayong ikukontra sa kanila, mabuti pa manahimik na lang tayo. Di mo ba kapatid? Allahu Akbar. Kaya sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hayrul kalam wa kalla wa dalla. Anong ibig sabihin nun? Ang magandang pananalita kahit maiksi ay makahulugan. Kaya tayo ho mga kapatid, kaya kami dito kay kapatid na Jiri,
na hindi po kami nagsasalita dito na kuro-kuro, palapalagay, haka-haka na aming gawa-gawa, sapagkat kami ay nagsasalita na meron kaming binabasihan sa inyo para wala kayong masasabi sa amin, sapagkat dahil napakalaking kasalanan sa nag-iisang tagapaglikang Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagsasalita na hindi nagmumula sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi na magtitiwala nito, alam natin na tayo ay nagmula sa iisang tao na nilikha ng ating Panginoong Allah, tulad ni Adan at Iba, na siya ang pinakaunang tao na nilikha upang sundin ang dakilang Allah. Ito ang sinasabi sa banal na Quran, mga kapatid. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 38. Ito po ay babasahin po ng ating kapatid na Jiri. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Yan ho, mga kapatid, ating pong isalin sa wika ng ating maintindihan doon sa sinasabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 38. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi namin, bumaba kayo lahat mula rito. Pagkatapos kapag ang tunay na patnubay ay dumating sa inyo mula sa akin, sino man ang sumunod sa aking patnubay ay hindi matatakot o magdadalamhati. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pagpapaalis kina Adan at Iba mula sa paraiso na may pangako ng patnubay mula sa Diyos Allah sa sangkatauhan. Binigyan din nito na ang mga sumusunod sa patnubay ng Diyos Allah ay maging malaya sa takot at makalulungkot sa kabilang buhay. O maliwanag ho, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo ay hindi tayo naniniwala na sinasabi ho natin na hindi tayo tunay na mananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha, isa sa mga sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na itakwil po natin, ay hindi tayo tunay na maniniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kanyang binaba ang kanyang mensahe, hindi lang sa sangkatauhan. Yan o, mga kapatid, Allahu Akbar. Sinasabi ng Allah at tumutukoy sa pagpapaalis kina Adan mula sa paraiso na may pangako na patnubay mula sa Allah na sangkatauhan. Binigyan din ito ng mga sumusunod sa patnubay sa Allah ang maging malaya na matakot at kalungkutan sa kabilang buhay. Wala na, kapatid. Hindi na tayo pwede makabalik dito sa mundong ibabaw na ito. Binigyan tayo ng awa ng 20 years, 50 years, 60 years, 100 years. Ewan ko lang kung makaabot pa tayo ng 200 years. Allahu Akbar. Bihira lang.
Bihira lang partner ang umabot yan. Bihira lang. Bihira lang. Di ba mga kapatid? Kaya matakot po tayo sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So malinaw ang pagkasabi ng Allah na papaano niya nilikha si Adan at iba dahil sa pangako ng Allah sa kanila na hindi lang kay Adan at iba sapagkat at maging sangkatauhan. Sapagkat may oras pa, mga kapatid, upang hanapin ang katotohanan. Di ho ba? Sa pananampalatayang Islam. Bukas, pangalawa, ilang araw, ilang buwan at taon ay mawawala na tayo sa mundong ibabaw na ito. Saka natin pagsisihan, pag wala na tayo. Ano ang sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis? Bismillahirrahmanirrahim. La tatakar amalakal yawmal ila agada. Huwag mong ipagpaliban ang inyong gawain na mamaya o bukas. Kailangan ngayon na. Allahu Akbar. Kung ating nakita na ang katotohanan, huwag na natin ibukas o mamaya o ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Walang nakakaalam sa kamatayan, kapatid. Kapag mamatay ka na. Ano ang dala-dala mo doon? Ang dala-dala mo ba ay yung pananampalataya mo na hindi Islam? Allahu Akbar, kapatid Dajiri. Ano po ba ang karagdagan mo dyan, kapatid Dajiri, na bakit ang mga tao na wala silang iniisip, ang kanilang inisip, yung kanilang kayamanan sa mundong ibabaw na ito, kanilang kinikimkim, mga kapatid. Kaya dyan sa Quran, laging sinasabi dyan, paulit-ulit ng Allah, waqimis salata lidikri. Kayo ay magsagawa ng pagdarasal. Kapag kayo bibigyan ng biyaya, ay kailangan inyong ipamamahagi. Ang problema yung mga mayayaman. Tinan mo yung Palestine, mga kapatid. Kapatid Dajiri. Yung Israel ngayon, bongga-bongga yung kanilang mga bahay, tirahan. O nasan na? Nakikita natin sa radyo, dyaryo, television na ngayon sila ay sa tent na sila nakatulog. Ano kaya mangyari dito sa atin? Dito, kapatid, maraming mayayaman. Maraming mayayaman, kapatid Dajiri, na kanilang kinikingkim ang kanilang kayamanan. Alam ba natin, pag tayo mamatay, madadala ba natin yan? Astagfirullah, Allahu Akbar. Ni isang sentimo dyan ba, partner, wala silang madala dyan. Kaya wag na natin ibukas, sabi ng Propeta Muhammad, pag tayo ay nakahanap na ng katotohanan, gawin na natin. Allahu Akbar. Tulad nung nakaraan na inilabas natin, kapatid. Sa kanilang pagsiliksik, sa tagal na nila nagsama doon sa kaibigan natin na balik Islam, na kulang sa kanyang ipaparating yung Islam, sapagkat ang inyong lingkod ay pumunta doon sa kanila, na ipinarating natin sa kanila, at na ipaliwanag natin sa kanila, nakipagtalo tayo sa kanila na mayroon tayong basihan. Sila nakipagtalo sila sa atin, wala silang basihan, kapatid na kamsali. Tama. At kanilang niyakap na bukal sa puso nila ang pananampalatayang Islam. Allahu Akbar, kapatid. At yaong mga taong kanilang papalitan at bawasan ang salita ng Allah, ay magkaroon sila ng matinding kasalanan. Ganito ho ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mababasa ho natin yan sa Surah Nahl chapter 16 verse 101. At ito ay babasahin po ng ating kapatid na Dato Saylila Kamsali. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badalna ayatan ma kana ayah. Wallahu a'lamu bima unzilu qalu innama anta muftar.
Ayun po ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid. So atin pong bigyan ng wika na ating maintindihan. Doon sa Suratul An-Nahl, chapter 16, verse 101. Ito ang sinasabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alalong baga ang pawalang bisa, baguhin ang pag-utos nito sa halip ng iba na si Allah ang higit na nakaalam kung ano ang pinakamainam sa kanyang ipinapahayag. Sila ang mga hindi sumampalataya ay nagsabi, ikaw Muhammad ay isa lamang sinungaling. Ito ay hindi totoo, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Yan yung mga kapatid. Yung mga tao na yun na nagmamagaling sila. Nasabi nila ito ang katotohanan. Huwag kayo maniniwala kay Propeta Muhammad. Yan ay kasinungalingan. Ay kanyang gawa-gawa lamang. Astagfirullah, mga kapatid. Kaya tayo po, mga kapatid, narinig po natin, mga kapatid, sa mga na-viral. Alam nyo po, yung mga salita ng Allah, kailangan ayusin po natin yan. Huwag natin gawing kalukuhan. Malaking kasalanan ho yan. Oo. Kalat po yan sa inyong mga vlogger. Mabuti tinawag po ng ating mga ngaral, ating mga leader na ayusin nila, wag nilang biro-biroin yung salita ng Allah. Magbiro kayong iba. Malaking kasalanan ho yan, kapatid. Tama po yan, brother. Tama po yan, partner. Di ba? So kaya, mga kapatid, wag po natin gawing biro yung salita ni Allah. Magkamali ka lang sa pagsasabi dyan sa kanyang talata, Allahu Akbar. Malaking kasalanan na yun, kapatid. Kami ho, kapatid, sa totoo lang, huwag po kayo masaktan sa aming mga sinasabi. Kami po ay hindi po kami ustads, sapagkat dahil doon sa sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit isang talata lang ng banal na Quran, kailangan iparating sa mga tao na hindi nila alam kung ano po yung pananampalatayang Islam. So yan po, kapatid, amin po ipinarating. Kaya kami po, mga kapatid, sa programa po namin, yung mga ustads na may kaalaman, sana po ay tumawag kayo sa aming himpilan para tayo ay magbigayan sa salita ni Allah para iparating natin sa kanila itong programang ito. Welcome po tayo dito. Yun po yung, kapatid. Alam ninyo, mga kapatid, marami na ang nagmamamarunungan at nagmamagaling at pinuri ang kanilang mga sarili, pero ay hindi naman totoo. Ang kanilang sinasabi, ito ay puro kasinungalingan, sapagkat ganito po ang sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito po, mga kapatid, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man madaka nafsahu fahuwa kadzab. Atin pong isalin sa wika na ating maintindihan. Sino sa inyo ay kanyang pinuri ang kanyang sarili? Katotohanan, siya ay sinungaling. Allahu Akbar. Maraming nagmamagaling, kapatid. At lalo na po na hindi Islam. Kanilang ipinangaral yung kanilang karunungan, pero mali pala yun. Hindi pala totoo. Naalala ko, kapatid, na Jerry Kamsali, Sailila Kamsali, nung ating inimbitahan yung ating kapatid na Ahmad Barcelon doon sa Taytay Rizal. Dating pari yan, kapatid. Jerry. Reverend. Reverend siya. So talagang yung kanyang kaalaman, yung pala ay tad-tad pala ng kamalian. Inahanapan niya ng kamalian ng Islam, yung Quran. Wala siyang nakita. So ano nangyari? Unti-unti pinag-aralan niya hanggang siya ay natuto. Sipin mo yung pare, reverend, lisensyado. Yan ay kalat din, kapatid. Kapatid na Sailila. Na viral daw siya.
yumakap sa Islam. Pari siya. Nung siya yumakap sa Islam, tinakwil siya ng kanyang pamilya. Pero inunti niya yung kanyang pamilya. Ayun, yumakap sa Islam. Allahu Akbar. Tingnan mo ngayon mga kapatid. Ang dami na yung niluklok natin ng mga politiko. Ang dami na grabe kasinungalingan. Kawawa yung mga tao. Kaya piliin po natin mga kapatid yung may takot sa dakilang tagapaglikha. Na paano nila mahalin ang mga tao sa sangkatauhan o mga tao dito sa Pilipinas. Kaya't may oras pa. Magbago tayo mga kapatid. Matakot tayo sa tagapaglikha na siyang lumikha sa atin mga kapatid. Allahu Akbar. Bakit sinasabi po natin na matakot po tayo? Dahil yung mga tao na yun, yung kanilang karunungan, na kanilang pinamahagi sa mga tao na mali. At ang yung kanilang kayamanan ay hindi nila ipinaparating sa mga tao, hindi nila itinutulong. Iyan ay itatapon sila sa naglagad na apoy na impyerno, kapatid. Bibigyan po natin ng talata sa banal na Quran. Sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 39. Papaano sila parusahan ng Allah do sa impyerno? Yung mga tao na yan, na wala silang iniisip, puro yung makamundong bagay, paglilinlang sa mga tao, nagmamagalingan. Hindi nila alam, kapatid, mamatay tayo. Wala tayong dala-dala. Hindi natin madadala ang ating mga magagandang asawa, ang ating mga anak, ang ating kayamanan, ang ating katungkulan. Wala yan. Basahin mo, kapatid Ajiri, sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 39. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allahu Akbar. Yun po yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Atin pong bigyan ng talata o linaw sa ating salita na ating maintindihan. Ganito ang sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 39. Datapwat ang mga yaong hindi naniniwala at tumatanggi sa aming mga tanda. Sila ang mga kasama sa apoy. Sila ay mananatili doon magpakailanman. Itinatampok ng talatang ito ang kapalaran ng mga tumatanggi sa mga pagpapahayag ng Diyos at tumatanggi sa kanyang mga tadda. Nililinaw nito na ang kanyang naturang individual ay mahatulan sa apoy kung saan sila ay manatili magpakailanman. Allahu Akbar, kapatid. Yan po ang sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Habang buhay na kayo doon, mananatili doon. Dito sa mundong ibabaw na ito, pag tayo ay mayaman, ay puro kasayahan. Kahit saan tayo maggala-gala, kahit anong gagawin natin, ay kaya natin bilhin. Mayaman tayo eh. Pero wala yan. Wala yan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Hindi kailangan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay inyong kasawian na kayo ay itatapon sa naglagadlad na apoy na impyerno habang buhay na doon. Yan ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, mga kapatid. Ayan ho, at binabati po natin ang ating nanonood sa oras na ito. At si Norjarna Vlog.
highlight, sabi niya, yan, sinabi niya. At Mariam E. Abdullah, wow, good luck sa pagyakap ng Muslim. Aba, mashallah. At si Mandaragit Files, shout out, Edmond, sa Manigo Pangilinan. Pare, siya pala ito, si kapatid na Mandaragit. At sinabi naman ni Mariam E. Abdullah, katulad ko noon, hindi ko kinikilala ang Muslim. Ngayon, naghahanap ng katotohanan mula noon. Ngayon, nagyakap na ako sa Islam. Allahu Akbar. O yan, nakita niyo yan mga kapatid. Ayan, si Nurjana Blahag. Masya Allah. Ayan, at binabati po natin yung ating chapter na si Abinal Janho sa may Barangay Mantapuli, Poblasyon Marantaw, Lanao del Sur. At sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang pamilya, yung kanyang uncle na kapitan dyan at yung dating mayor, binabati po natin sila at ang kanyang kamag-anak dyan. Lahat po ay binabati po natin dyan ho sa Barangay Mantapuli, Lanao del Sur. Ayan si Mariam na yan na kapatid, yung Mariam Abdullah. Ay meron po siyang programa dito. Ang kanyang programa is hanapin ang katotohanan at siliksikin. Yan. Maganda. Hanapin at siliksikin ang katotohanan. Yun po yung kanyang programa. At kanyang pinaliwanag yung kanyang buhay-buhay na paano siya nagbago. So, alhamdulillah, hanggang sa kumuha siya ng islat dito sa programa natin. Tama yan sis. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Allah sa inyong kabutihan na inyong ipinarating para maunawaan ng mga kababaihan. Ayan, at sinabi ni Tasyo Balagtas, kurik ka talaga bro. Allahu Akbar bro, alhamdulillah. Pagpalain ka ng Allah bro na kayo ay nag-comment sa ating programa. Tayo po ay abang tayo ay nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kailangan ho kahit konti lang po ang ating nalalaman sa pananampalatayang Islam ay parating po natin sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid ay alam nyo po, sa panahon natin ngayon at nung panahon ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi po tayo nagkakamali. At sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ako ang daan tungo sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sundin ninyo ang aking sunnah at sundin ninyo ang salita ni Allah, ay ipangako ko sa inyo ay makakasama ko kayo sa paraiso. So meron po tayong kwento kapatid, pero tayo po muna ay magbibigay ng patatalasta sa ating himpilan dito ho sa CCN News Filipino Views Channel TV. Tayo po ay magbabalik kapatid sa ating programang Boses ng Islam. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV. At ito, binabati po natin si kapatid Tonsyo Balagtas. Ang dami na talagang nagsisibalik sa Islam ngayon. Mashallah. Oo nga, tama po kapatid. Alam mo po, buong mundo, milyon-milyon nagsiyakap sa pananampalatayang Islam. At minsan nga, punong-puno na yung Mecca pag mag-Hajj.
So yan po mga kapatid, kasi kami po ay itong ating programa ay aming tinatalakay, may kaugnay lang kung ano yung mensahe ng Islam. So tulad nung kanina kapatid, ipagpatuloy po natin bago pumanaw ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron siyang iniwan doon sa kanyang 4 na sahaba. Yun po yung iisa lang ang kanilang layunin at lahat yun, yung 4 na yun ay merong mga kanilang mga posisyon. Ngayon mga kapatid, yung mga grupo, yung mga association, kanya-kanya hindi nasusunod yung kanilang mga layunin, kaya nagkaroon po ng patayan Pero kung sundin po natin yung inutos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 4 na inutos sa kanya, yung ibinigay ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung una yung hikmah, iman, ilm, mawahid. So ang ibig sabihin yung hikmah, karunungan, iman, pananampalataya, yung ilm, yan, kaalaman, Quran, hadith, mulk, hari, muftar, kayamanan yan ibinigay sa kanya. Yung pang-4 yung mawahid, arrangement. So dapat ganyan ang pagiging leader. Kapag yan ay gawin natin yan, ay maniwala ka sa akin, wala pong magkagulo-gulo sa ating mga, lalo na sa Pilipinas. Kung yan ay sundin ng ating mga leader ngayon, ay wala pong maghihirap sa Pilipinas. Tingnan mo yung Saudi, kapatid na Jerry. Walang mahirap doon. Nagtaka po ako yung mga ipinanganak na may sweldo na, hanggang pagtanda nila may sweldo sila. Oo. Dito sa atin, naku, nga kung hindi mo hanapin. Kaya mga kapatid, gumising na po tayo at magkaisa po tayo, magtulong-tulong tayo kung sino yung karapat-dapat na ating iluklok, at lalo na mga nangangarap na maging leader sa mga association. Ayan po ang ating piliin. Ito po yung sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi niya? Alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'u rasidin al-mahdin. Anong ibig sabihin nun? Sa wika natin maintindihan mga kapatid, sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin ninyo ang aking pamaraan at ang pamaraan ng 4 ng aking disipulo. Ang mga sumusunod ay 4 na mga kanilang disipulo o sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay una-una si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Isa sa mga pinakamalapit na kaibigan at tagapagtaguyod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang unang kalipa ng Islam pagkatapos ng kamatayan ng propeta. Tingnan mo yan kapatid. Pangalawa na si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Isa sa mga pinakapangyarihan at matatag na pinuno ng Islam noong unang panahon at ang pangalawang kalipa ng Islam. At yung pangatlo yung Uthman ibn al-Khattab, Affan radhiyallahu anhu. Isang mayaman at makapangyarihan tao na nagbigay ng malaking contribution sa Islam at ang pangatlong kalipa ng Islam. At yung pang-4 na kalipa ng Islam ay si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, pinsan at manugang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa mga pinakamalapit na tagasunod nito. At ang mga pang-4 na kalipa ng Islam, sila ay 4 na mga kinakailangan sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may mahalagang papel sa kasaysayan ng Islam. So meron pong kisa, ito ay may nagtanong na mga sahaba noon, darating sa aking mga tauhan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating ng panahon, iba-iba sila ng pamaraan tungkol sa Islam, ay watak-watak at may isa sa kanila ay kumalas sa relihiyon Islam, at kung magsalita sila ay purong hindi tama o bid'ah. Ang pangyari sa Islam ay nagsimula sa isa't isa. Kung matapos ay nag-iisa din ang sinasabi ng mga tagasunod ng propeta. Anong sabi ng tagasunod ng propeta? Bakit propeta? May higit pa sa mga tauhan mo? Ang sagot ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala ba? Sumagot ang sahaba, yung mga tao na yan ay sumusunod sa amin. Darating pa ba sa kanila yung waki ng
Allah o salita ng Allah at anong mangyari sa mga tao na yan tungkol sa reliyong Islam? Sabi ng propeta, parang asin, na kung ihulog mo sa tubig ay madali lang matunaw. Ganyan ang kanilang pagdadala sa Islam. Yun ho mga kapatid. Allahu Akbar. Marami pong nagsasalita, nagmamagaling. Pero yung kanilang dinadala ay kaisahan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit hindi Islam, kaisahan din ng nag-isang tagapaglikha ang problema. Naging isa, dalawa, tatlo. Allahu Akbar. Kanilang ipinipilit yung kanilang karunungan na hindi naman tama. Sapagkat ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga propeta at sugo niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang kanyang inutusan, buong sangkatauhan. Maliwanag ho doon sa kanyang sura na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ang mahal na Propeta Muhammad sa sangkatauhan. Hindi lang sa bayan, hindi katulad ng mga propeta, sa bayan lang eh. Sa bayan lang sila inutusan. So yan ho mga kapatid, dahil malapit na po ang ating oras, naway meron po kayong napulot na aral sa aming programang Boses ng Islam. At kami po ay humihingi po sa inyo ng kapatawaran mga kapatid. Kung kayo po ay, kung meron po kaming nasabi na masakit sa puso't damdamin ninyo, na aming nasabi, kami tao lamang po ay may pagkakamali. Kami po humingi sa inyo ng paumanhin at sa ating mga ngaral na sana po ay suportahan ninyo ang aming programa, na tumawag kayo para ating iparating yung mensahe ng pananampalatayang Islam sa programang ito. Ang ating mga ngaral, mga ustads natin, ulama natin, i-invite natin sila dito para sila ay makapagbigay ng mensahe ng pananampalatayang Islam. Yan po mga kapatid. At paunahin po muna natin si ating kapatid na si Dato Jerry Kamsali, si Saylila Kamsali, para siya ay magbati sa kanyang mga pamilya dyan sa Mindanao. Okay, magbati ka kapatid na Jerry Kamsali. Binabati ko po ang aking yung microphone mo. Binabati ko po ang aking mga kapatid dyan sa Pimbalayan, dyan sa Bulod, mga pinsan. Bulod, Sultan sa Parungis. Yung Pimbalayan naman, Sultan Kudarat yun. So, pakatulangat ka no saan sa ingad. Mashallah. Pakatulangat ka no. Yan, imagindiran mo. So, ndakan mo po na mamang sa mga kontra sa agama Islam. Alhamdulillah. So yan po kasama natin si Jerry Kamsali, si Dato Saylila Kamsali. Oo, yung kanyang palayaw yan Jerry Kamsali. At ang tunay ng pangalan, Dato Saylila Kamsali. Yan ho, at sana po mga kapatid, at huwag po kayo magsawang manunood at makikinig sa aming programa, at aming hiling sa inyo na sana po ay inyong i-share, i-follow, i-like, mag-comment kayo sa aming programang Boses ng Islam dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino Views. At sa lahat po na nanonood, naway ang pagpapala, habag, biyaya ng ating dakilang tagapaglikha ay sumaatin nawa ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po mga kapatid na meron po kayong napulot na aral sa aming ipinarating sa inyo at patungkol sa pananampalatayang Islam. Yan lang po mga kapatid, ako po ay mag-iiwan sa inyo lahat ng pagbati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sumaatin nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Ang inyong lingkod, Brother Mads Pangulima.
Boses ng Islam.